Yon. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sobrang pahiya po ngayon ng mga bobo at mga buwaka ng ilang mga DDS na yan. Mga Duterte bobo supporter. Kasi nga po, nung ngayong araw, araw ng kagitingan, nagpakita na po si Presidente Bongbong Marcos sa isang event yan po sa bandana ng Kagitingan. Yan po sa May Bataan. Yun nga lang, itong mga putang ng mga DDS na to, ayaw pa rin maniwala. Pinangahawakan pa rin nila na si PBBM daw po may sakit. Oo. Actually, 1 linggo nilang pinatay si Presidente. Tapos ngayon nagpakita, ayaw pa rin nila maniwala. Ngayon, ang palusot nila, ang totoo daw po nangyari, si PBBM daw po ngayon sa ospital. Nasa St. Luke's na naman. Tapos yung mga video kumakalat daw po ngayon, ito daw po video last year. So pag-usapan ngayon natin yan kung saan ba nagsimula itong fake news na nagkakalat ng mga bobong mga DDS, no? And by the way, mga kababayan, no, meron akong gustong sabihin dito Di ba? Alam nyo, itong mga DDS na to, sinusubukan talaga ang gobyerno natin. Kasi nagsalita na nga po si PCO Secretary Dave Gomez, pati na rin po si Undersecretary Yusek Ler Castro, noon na ididemanda yung nagpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Tingnan ninyo, imbis na matakot, pinagpatuloy pa rin po nila. Ngayon, si PBBM daw po ay malubha na sa room 304 daw po, no, ng St. Luke's. So, mga kababayan, sinusubukan talaga ng mga DDS niya ng gobyernong ito. So, kailangan na po talaga aksyonan. Kasi ang problema, no, ito nagiging fair lang po ako, no? Sinusubukan po talaga ng mga DDS na to ang NBI, yung cybercrime group no ng NBI, DOJ, di ba? Pati PNP. No, parang sinusubukan talaga ng mga DDS na to So, anong gagawin? Pababayaan nyo lang. O kung kakasuhan ninyo, kasuhan na ninyo. Kasi hindi po sila tumitigil. O, di ba? So, by the way, pag-usapan natin yung fake news na yan, no? So, saan ba nagsimula yung fake news na yan? Tandaan po natin, no, na nagkaroon po tayo ng long weekend. Holy Week, di ba? So, syempre, si PBBM po, nasa Ilocos Norte, nagpapahinga. Yan, no? Kasama niya yung pamilya niya. Ngayon, yung mga bobong mga DDS na naman, naging malikot yung utak, ay, si Presidente hindi nagpapakita sa public. Siyempre, holiday, nagbakasyon. O ang ginawa nila, nagpakalat ng fake news na stage 4 na raw po si PBBM ng colon cancer. O, di ba? So, ngayon, ang nangyari, di ba, ang mga nagkalat dito, ito yung mga nagpakalat, di ba? Alam ko si Maricar Serrano, isa. Oo. Si Jason Sa. Oo. Si Cathy Binag. O yung yung USB. O putang ina mo, Cathy Binag. Asa na yung USB? Puta, 2 taon na yan O. Tapos ito, malupit. Si Rowena Guanzon sumausaw din. And then tapos, ginawa na ng kwento to nung putang na yung Eloy Burgis na taga Dubai. No, tingnan ninyo ang basihan at ang ebidensya nila na si PBBM may sakit, kapwa din po nila fake news. Yung Eloy Burgis nga po na taga Dubai. Malakas ang loob ng putang inang yan kasi akala niya hindi po siya pwedeng hulihin doon sa Dubai. Oo. So ngayon mga ka-streetwise, no, nangyari, syempre, pagkatapos po ng Holy Week, nagpakita si PBBM for the first time. Pagkatapos ng Holy Week pagkatapos ng bakasyon. So ito na nga po yung sa Vice Mayor League. Di ba? Parang outtaking ata yan ng Vice Mayor no? Ngayon, ito na naman, no, itong isang DDS na naman to na pinaka-ayoko talaga, no, itong si Dr. Richard Mata. Bobo po yan. Isa po siya sa nagpapakalat na meron daw pong gamot sa COVID, yung pabunan. Yun naman pala, pinagkaperahan lang pala. O yung Richard Mata na yun, mga kababayan. Ang ginawa, no,
Tanga na, kumuha ng isang file video sa DCBB. Ngayon ginawa ng kwento. Bakit daw po si Presidente Bongbong Marcos nagpakita for the first time? Bakit nandyan daw po si Enrile? So nabuhay daw po si Enrile. So pinapalabas na naman nila dito, luma yung video. Di ba ganyan po sila kabobo? Ang bobo-bobo po nila. And by the way, yung video po na yan, oo, lumang video po yan. Pero file video nga nakalagay eh. Di ba? Nagbalita yung DCBB gamit yung file video na ginagawa naman talaga ito ng mainstream media. Bobo lang talaga kayo. Alam nyo kasi, alam nyo no, kung ba't nila ginagawa ito. Gusto ng mga hayop na yan, ng mga leaders na yan, na magkaroon ng confusion yung mga tao at mawala ng tiwala sa presidente kasi nga may sakit. So destabilization po ito. Di ba? NBI, DOJ, DICT, kasama kayo dito, PCO. Namimihasa na po sila. Ano ba? Puro panakot na lang ba na ididemanda namin kayo? Ididemanda namin kayo? Panakot lang ba ang gagawin ninyo? Destabilization pong ginagawa ng mga hayop na to. Oh, ngayon mga kababayan, ang malupit ngayon, no? Ngayong araw, nagpakita ulit si Presidente Bongbong Marcos, no, kasi araw ng kagitingan, no, so merong ceremony. Ngayon, ang pinapakalat nila ngayon, yung video na raw po na yan, no, na 84th anniversary ng araw ng kagitingan, no, ano daw, last year daw po yan. Alam nyo, no, bobo talaga itong mga leaders na naniniwala sa fake news eh. Pwede nyo naman puntahan sa YouTube. Kasi po, meron silang file sa YouTube na ito 83rd anniversary ng araw ng kagitingan. So, last year yan. Ngayon, kung sinasabi nilang last year, yung video na kumakalat ngayon, puta, tingnan nyo naman sa YouTube, magkaiba yan. Oh, yung ngayong araw, mga kababayan, si PBBM, naka-shades. Buong inauguration ba yun? O buong ceremony, naka-shade si PBBM. Malamang para protection sa mata, di ba? Pero, nung last year mga kababayan, kita naman na si Presidente Bongbong Marcos, wala pong suot na sunglasses. Doon pa lang mga kababayan eh. Doon pa lang eh. Alam nyo nang iba yan eh, magkaiba yan eh. O ngayon, ayaw pa rin nilang bitawan. Kasi totoo daw, si PBBM daw po, ayan, nandyan. Nasa St. Luke's Medical Center West Wing, Room 304, ayon kay Eloy Borges. Na si Eloy Borges nga po na nasa Dubai, no, na syempre, alam naman po natin, na kung siya po ididemanda sa Dubai, medyo mahirap hulihin. Hindi imposible, pero mahirap lang hulihin. O di ba? May paraan 'yan. Kaya ngayon na kababayan, no, sinasabi natin dito. Ano eh, may kumpas talaga eh. May kumpas po itong mga ginagawa nila eh. Para po i-destabilize po itong gobyernong ito. Ngayon ako po talaga, no, well ako pro-government ako. Di ba? Ako po yung naaasar kasi po parang binabaliwala ng mga DDS yung babala ng ating gobyerno. So pag ayaw nila maniwala na sila po ididemanda at sila po yung makukulong pag sila po na found guilty, anong dapat gawin ninyo? Anong gagawin ngayon ng gobyernong ito? Hanggang panakot na lang ba? Di ba? Ito kayo, ba't mo sinisita yung gobyerno? Di pro-admin ka? Hindi po ganun. Hindi po ganun. Hindi po kita pro-admin, di natin babatikusin yung mga ganyang klaseng mga bagay. Ang gusto ko lang sabihin dito, kumilos na kayo. No? Mga ahensya ng gobyerno na pwedeng gumawa ng paraan para mapakulong itong mga putang inang mga to, kumilos na po kayo. Hindi na po kayo nire-respeto. Di ba nagbabala na nga kayo na nakakasuhan, nagpatuloy pa rin po sila. Pambabastos na po yun. O di ba?
So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa collaborated na fake news nga po na ginagawa ngayon ng mga bobong mga DDS at dito nga po sa halos hindi na po natatakot ito mga DDS po na to sa paggawa po ng fake news. So di ba bastos, di ba? Wala nang respeto, di ba? So anong dapat gawin? Isipin nyo, di ba? O NBI, binabastos kayo, ganun-ganun lang yon. So yun na streetways. No? So kayo po sa Team Replay, no, masabi nyo nga po dito. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, no, pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon. So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.